Magandang araw mga brothers and sisters. Sa muli welcome sa Pinoy Chewing Mind. Kung bago po kayo sa channel na ito, huwag po nating kalilimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para naman magiging updated po tayo sa mga susunod na video natin. Salamat po sa lahat ng mga organic supporters natin. Kaya nga po tayo ay nagsusumikap na muling ma-monetize sapagkat na-demonetize po tayo dahil medyo absent tayo mga ilang buwan siguro, mga taon siguro, kasi nga mayroong mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maiwasan. Ngayon po ay ikaliligaya ko pong bumalik sa muli at magkasama tayo sa ganitong platform na napapag-usapan natin ang mga napakahalagang mga bagay-bagay sa buhay natin. At sa araw pong ito ay pag-uusapan natin ang isang bagay na medyo kontrobersyal at masilan, pero wala po tayong intensyon na siraan ang sinuman at makipag-away o makagalit ang sinuman. Ito po ay opinion lamang at pagsishare ng kuro-kuro natin na yung mga bagay-bagay na sa tingin natin ay dapat pag-usapan at kung mapapag-usapan ay magiging mayaman tayo sa kaalaman at mga ideya at para naman po ay hindi tayo maging mangmang sa mundong ito. Alam natin ang mga totoong nangyayari. Pag-usapan po natin sa araw na ito mga brothers and sisters, itong tinatawag na ano po ba ang posibleng mangyari kung sakaling ang dating Pangulong Digong Duterte ay mamatay doon sa The Hague. Alam po natin na si ex-president Digong ay nandoon po sa The Hague, nakakulong dahil nga sa kasong isinampas kanya doon sa ICC. Sa pagkakadala sa kanya doon sa The Hague, maraming nagalit, naging isang malaking isyo. Sabi nga nila ay may halong politika, pero nandyan na yan mga brothers and sisters, wala po tayong magagawa. At ang magagawa lang po natin ay pag-usapan natin, lalo na ngayon, ano ba ang posibleng mangyari kung siya ay mamatay na nakakulong doon sa The Hague. Sa total lang po, itong kamatayan sa buhay ng tao, hindi po natin maiiwasan. Lahat naman po tayo ay pupunta doon. Lahat tayo ay mamamatay. At ang kamatayan ng tao, mayroon pong tatlong kalalagayan. Mayroon pong taong namamatay na miserable at mayroon din pong namamatay na payapa. At mayroon pong namamatay din na para mang hindi maiwasan dahil nga yung tinatawag natin na aksidente o mga bagay-bagay na hindi naiwasan at dumating ang kamatayan. Pero sa katotohanan po ay lahat man tayo ay pupunta doon. Lahat tayo mamamatay. At kaya nga lang, pag-usapan natin ngayon, ano ang posibleng magiging kalagayan ng bansa ng mga Pilipino kung sakaling ang dating Pangulo ay mamatay doon sa The Hague. Ano po? Una, siyempre po, pag namatay ang Pangulong Duterte doon sa The Hague, unang magiging senaryo, siyempre magiging masaya ang mga taong galit sa kanya. Siyempre, yung mga galit sa kanya, masaya na ngayon na nandoon siya di ba? Lalong-lalong na kung siya ay mamatay habang nakakulong doon sa The Hague. Siyempre, masayang-masaya sila, ano? Magbubunyi, Probably, it would be a great celebration for them. Sa kanila yun, wala tayong magagawa. At pangalawa, na pwedeng maging posibleng mangyari kung mamatay ang Pangulong Duterte doon sa The Hague, ay ganito. Siyempre, kalungkutan at matinding galit siguro ang madarama ng mga taong nagmamahal sa kanya.
lalong-lalo na yung mga sulod Duterte supporters. Hindi makakaila yan eh. Kalungkutan siyempre at magiging galit na galit yun. Ayun. Yun ang pangalawang pwedeng mangyari. At pangatlo, siyempre may magiging medyo magulo sa bansang Pilipinas, mga brothers and sisters. Ngayon, nagugulo na eh. Dahil nga sa isyong ganun, no? Kahit sa Senado, pinag-usapan yun. At sa social media. At siyempre, pag may kaguluhang mangyari, pero para sa akin, opinion ko lang ito mga brothers and sisters, sandali lang siguro. Hindi matagal na panahon na magiging magulo. Kasi nga, may halong politika eh. Pero sa akin lang, personal itong pananaw mga brothers and sisters, palagi ko naman ang Pangulong Duterte ay hindi mamamatay doon at hindi uuwi dito sa Pilipinas na nakalagay o nakasilid sa kabaong. Yun ay nakakalungkot talaga mga brothers and sisters. Kahit sabihin natin siya ay mayroong nagawang hindi maganda at marami siyang nasagasaan sa kanyang panahon bilang mayor at presidente, maraming nagalit na mga sindikato sa kanya, kahit naman ganun, dating Pangulo pa rin yun. Kaya para sa akin, mananaig pa rin yung pagka-Pilipino natin. At palagay ko naman, makakauwi yung Pangulong Duterte dito sa Pilipinas na hindi nasa loob ng kabao. At pang-apat na pwedeng mangyari mga brothers and sisters, siyempre magkakaroon ng matinding debate kung gawin bang bayani o hindi bayani ang Pangulong Duterte. Magiging bayani ba siya at hindi magiging bayani? Siyempre yung magalit sa kanya, ayaw na maging bayani siya. Yun namang mga solid supporters niya, siyempre gusto maging bayani ang dating Pangulong Duterte. Kaya magiging malaking debate yun. Kaya kung summarize natin, yung apat na mga bagay na pwedeng mangyari kung mamatay ang Pangulong Duterte doon sa The Hague, dahil nakulong nga, sa maraming kasong isinampas sa kanya doon sa ICC, review natin, number one, na siyempre magiging masaya yung mga galit sa kanya. Pangalawa, kalungkutan at ang magiging galit na galit yung mga supporters niya. Pangatlo, magkakaroon ng kaguluhan sa Pilipinas. At pangapat, siyempre, pagdidebatehan kung siya magiging bayani o hindi. Sana naman meron po tayong kunting na tutunan sa pinag-usapan natin sa araw na ito mga brothers and sisters. Sa muli, ay ito po ang inyong alagad, Pinoy Chewing Mind. Sa muling pagkikita natin, magandang araw brothers and sisters.